Narito ang buong salin ng kwento sa wikang Tagalog, Filipino, kung saan maingat na pinanatili ang lahat ng mga elementong Ruso mga pangalan, lugar, pera, kultura, pati na rin ang tono, istruktura at habang orihinal na teksto. Sumisigaw ang kapatid ko tungkol sa isang charlone. Tumango naman ang nanay ko. Inayos ng tatay ko ang magamit ko sa bag. Nakatayo lang ako roon at naisip ko, ito na ang pinakamahal na pagkakamaling magagawa nila. Hayaan ninyong maksimula ako sa manangyari 4 oras bago ang lahat. Ang conference room sa ika-11 palapag ng punong tanggapan ng Ural Infest sa Yekaterinburg ay may mga malalaking bintanang nakaharap sa kanluran. At bandang 4:47 ng hapon, isang Martes ng Oktubre, ang kalangitan ay nagbabago tulad ng palaging ginagawa ng kalangitan ng Ural kapag taglagas nagiging kulay abo, pagkatapos ay kulay lila, at pagkatapos ay kulay abo ulit. Tila hindi ito makapagdesisyon. Ang manager ko, si Ignat, ay nakaupo sa tapat ko hawak ang isang HR folder at may maingat na ekspresyon ng isang lalaking ilang beses nang nagbigay ng ganitong talumpati at palaging kinamumuhian ito. Alam ko na kung ano ang nasa loob ng folder. 6 na linggo ko na itong alam, kaparehong pakiramdam na alam mong may paparating na bagyo dahil bumabagsak ang air pressure at tumatahimik ang mga ibon. Mula pa nung taxibol, sunod-sunod na nawawalan ng kontrata ang Ural Invest. Hindi na maiwasan ang restrukturisasyon. Ang posisyon ko senior financial analyst, 8 taon sa serbisyo, 2 promosyon ay hindi. Binikas ni Ignat ang salitang tinanggal. Idinagdag niya ang salitang posisyon bago nito upang palambutin ang epekto. Binanggit niya ang severance pay, 2 buwang sahod, buwang health insurance, DMS, hanggang sa matapos ang taon. Sa buong oras na iyon, ang kanyang makamay ay nakapatong ng patak sa mesa, nakataob, ang mga palad ang body language ng isang lalaking labis na nag-iingat na hindi magmukhang banta. Nagpasalamat ako sa kanya. Iyon ang tamang gawin bilang isang profesional at isa akong profesional. Ang pananahimik ay isang posisyon at ang pasasalamat ay mas mainam pa rito. Ang hindi ko sinabi kay Ignat dahil labas na siya roon. May meeting ako sa Huwebes kasama ang abogado kong si Herman Strizhoff tungkol sa isang alok na bilhin ang kumpanyang itinatag ko kasama ng 4 na taon na ang nakalilipas. Ang hindi ko binanggit, ang letter of intent sa aking email na 3 beses ko nang nabasa noong linggong iyon. Ang hindi ko sinabi ng malakas. Nagsimula na akong isipin ang Ural Infest sa nakaraan. Nagmainaho ako pawi sa Novo-Moskovsky Trakt ang folder ay nakapatong sa passenger seat. Ang madokumento pa sa akwisisyon ay nasa ibabaw ng counter sa kusina ko. Ang mga numero, kung mangyayari ang inaasahan ko sa Huwebes, ay napakalaki. Walang kaalam-alam ang pamilya ko tungkol dito. Nagluluto si Inessa Vorontsova ng roast chicken tuwing Martes. Ginagawa niya ito sa loob ng halos 20 taon na. Karaniwang manok mula sa supermarket na Kirovsky sa Uspensky Prospect. May kasamang green peas mula sa lata at frozen na bread rolls na ininit sa oven. Lumaki akong kumakain nito at kahit ngayon, pagpasok ko sa driveway bahay na binalikan ko 8 buwan na ang nakararaan isang pansamantalang kasunduan. Hanggang sa makahanap akong mayos na apartment, gaya ng napagkasunduan namin ang amoy nito ay tumagos sa pintong garahe. Automatiko, molekular. Ang pakiramdam ng pagdating sa isang lugar na dapat ay ligtas. Sa tabing ang Honda Accord ng nanay ko sa driveway ay ang Mazda CX-5 ni Zlata. Pareho silang nasa bahay. 3 bagay ang napansin ko pagpasok ko sa ganitong pagkakasunod-sunod. Nakahanda na ang mesa sa kusina, patay ang telebisyon, hindi pangkaraniwan, at ang mga kamay ng tatay ko ay makasalikop sa kanyang harapan. Kung paano niya ito ginagawa kapag nakapagdesisyon na siya at naghihintay na lamang na ipahayag ito. Umupo ako
Sinabi ko, may balita ako sa trabaho. Nakakaroon ng restrukturisasyon sa kumpanya. Tinanggal ang posisyon ko. Hindi ko natapos ang aking pangungusap. Nagbago ang mukha ni Zlata hindi sa pag-alala, hindi sa malambot na pagbabago ng hitsura na nagsasabing, ayos ka lang ba? Natatakot ka ba? Anong kailangan mo? Nagbago ito sa ibang bagay, isang bagay na mas mabilis at mas automatiko kaysa sa simpatiya. Sabi niya, sino na ang magbabayad ng charlon ko ngayon? Tumahimik sa mesa. Ibinabang ang nanay ko ang kanyang tinidor. Hindi ibinaksak sadyang inilapag sa gilid ng kanyang plato. Tiningnan niya si Zlata. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at nakita kong may pinagdesisyonan siya. Nanatiling makasalikop ang mga kamay ng tatay ko. Magaling akong bumasa ng atmosfera sa isang silid. Isa itong kasanayan na may develop mo kapag lumaki ka bilang anak na babaeng taga-resolba ng mga problema. Ang tagabilang. Ang tinatawagan kapag hindi nagtutugma ang manumero. Nabasa ko ang silid na iyon sa loop ng oras na kinailangan para huminga ng palabas. Tatlong bagay ang naging malinaw sa ganitong pagkakasunod-sunod. Ang Carlon ni Zlata, 60 rubles kada buwan. Isang Mazda CX-5 na nakuha niya ng walang co-maker dahil lang pinatunayan ko ang kanyang kita sa dealership at hindi kailanman talaga nakasya sa budget ni Zlata. Umaasa ang mga magulang ko sa presensya ko sa bahay na ito katulad ng pag-asa ng isang gusali sa isang load-bearing wall-pader na sumusuporta ng bigat. At sa sandaling tila nakaka-crack ang pader na iyon, hindi nila itinanong kung ayos lang ba ang pader. Sabi nanay ko, pansamantala lang ito, anak, hanggang sa makabanggong ka ulit. Sinabi niya iyon ng malumanay. Iyan ang nakasanayan sa nanay ko palagi siyang malumanay kapag nakapagdesisyon na siya. Ang kalumanayang iyon ay hindi pag-alo. Ito ay ang pagsasarang pinto na nilagyan ng padding upang hindi mo marinig ang pag-click ng lock. Kinalas ng tatay ko ang pakakasalikop ng kanyang makamay. Umatras siya mula sa mesa. Sinabi niya sa boses na ginagamit niya para sa mga desisyong hindi na maaring pagtalunan. Mas kailangan na kapatid mo ang bahay na ito kaysa sa iyo ngayon. Madiskarte ka, Aglaya. Palagi kang nakakahanap ng paraan. Umakyat siya sa itaas. Nanatili akong nakaupo sa mesa kasama ang nanay at kapatid ko. Pinipitas-pitas ni Zlata ang kanyang bread roll. Hindi siya nakatingin sa akin. Nagsalin ng tubig ang nanay ko sa kanyang baso. Narinig ko ang tunog ng zipper na aking sports bag mula sa ikalawang palapag. Ang tunog ng pakbukas ng mga drawer. Sa loob kang 2 taon bago ako bumalik. Saktong 3 beses lang pumasok ang tatay ko sa kwarto ko, 1 beses para ayusin ang chandelier, 2 beses para tumulong sa mga muebles at ngayon nandun siya. Nililikpit ang mga gamit ko sa isang Martes ng gabi dahil mas kailangan ng isa pa niyang anak ang bahay. Sa mga lumipas na buwan, madalas kong inuulit sa isip ko ang tunog na iyon, ang zipper, ang drawer, ang katotohanan ng alam niya kung saan nakalagay ang lahat, na ibig sabihin ay nahanap siya. Bumaba siya, dala ang bag at inilabas ito sa balkonahe nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Iyon ang bahaging palagi kong binabalikan. Hindi ang masalita, masakit ang masalita, pero ang masalita ay pwedeng sagutin. Iyon ay ang mamata, ang sadyang kawalan ng mga ito. Bukas ang ilaw sa balkonahe. Tahimik ang kalsada gaya ng pagiging tahimik ng Freknyaya-pish mga alas 6 ng gabi kapag Oktubre. Ilang sasakyan. Isang aso sa malayo. Ang kalangitan ay kasingkulay ngang lumang konkreto. Binuhat ko ang bag. Naisip ko ang Huwebes. Ang opisina ni Herman sa Business Center sa Gorky Street, 14 na palapag. Ang tanawin ng lungsod kung saan ko itinayo ang aking karera. Naisip ko ang letter of intent, at ang numerong nakasulat dun, at ang folder na nakapatong pa rin sa passenger seat ko. Kaabot lang sa akin ng pamilya ko ang aking bag at sinabihan akong humanap ng sarili kong paraan. Gumugol ako 6 na buwan sa paggawa ng emergency exit. Hindi ko lang alam na sila pala ang magbubukas ng pinto.
Si Demid Gordiev ay nakatira sa isang apartment sa Radishev Street sa Luban 6 na taon. At ang unang ginagawa niya kapag dumating ka sa oras ng krisis ay magpakulo ng tubig para sa tsa. Hindi siya naktatanong kung gusto mo ng tsa. Hindi siya nakalok. Nagsasalin lang siya ng tubig at pinapakuluan ito. At pagupo mo at pagubad ng iyong coat. May isang mug na sa harapan mo. Matapang na asam. 2 minutong nakastip. May kaunting gatas. Natutunan niya itong gawin mula sa isang kasamahang British maraming taon na ang nakalilipas at hindi na niya ito binago pa. Nakaupo ako sa kanyang sofa, nasa paanan ko ang bag, at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ikinuwento ko ito ng sunod-sunod, ang conference room, si Ignat, ang folder, ang pagmamaneho pawi sa highway, ang mesa. Ang unang tanong ni Zlata na hindi man lang tungkol sa akin. Nakaupo si Demit sa tapat ko sa armchair na pag-ari pa niya nung nagma-masters siya. Yung armchair na 2 beses nang idinikit ang armrest. At pinakinggan niya ang lahat ng hindi sumasabat. Nang matapos ako, natahimik siya sandali. Tiningnan niya ang sarili niyang mug. Pagkatapos ay sinabi niya, Aglaya, naging emergency exit kanila sa loob ng 14 taon. Sa mismong segundong kinailangan mo ang pinto, pinalitan nila ang lock. Tinitigan ko ang tsa. Hindi ako sumagot. Hindi dahil mali ang sinabi niya tumpak iyon kundi dahil ang marinig ito ng malakas ay naging mas mabigat kaysa noong nasa loop lang itong sarili kong isip kung saan ko ito dinadala ng maraming taon nang hindi pinapangalanan. Sinabi ko na ayusin ko ang problema sa apartment ngayong linggo. Sabi ni Demit, sige. Nakaupo lang kami roon habang nagsisimulang humampas ang ulan sa kanyang nga bintana. At naalala ko ang taong 2005. 15 taong hulang ako nung araw. Na iyon nang bumaksak ang negosyo, natatay ko na naksusupply na mga materyales sa pagtatayo na husali. Alam ko ang technical na termino sa nangyari over-leveraged, undercapitalized, naipit sa maling bahaging pagbagal ng commercial building permit dahil pinag-aralan ko iyon pagkatapos dahil ang pagintindi sa mekanismo nito ang tanging nakatulong sa akin para hindi na matakot dito. Ang natatandaan ko sa tagaraw na iyon, ang pagbabago sa boses ng mamagulang ko kapag inaakala nilang tulog na ako, ang matawag na dumarating bago magalas, 8 ng umaga, ang pagupo ng tatay ko sa mesa sa kusina ng hating gabi na napapalibutan ng papeles, hindi ito ginagalaw, nakaupo lang. Ang natatanging kawalan ng galaw ng isang lalaking naubusan na ng ideya at naghihintay na dumating ang isang bago. Agosto. Bumaba ako ngang namngam umaga para kumuha ng tubig at narinig ko siyang sinabi sa nanay ko na baka mawala ang bahay. Hindi niya alam na narinig ko. Bumalik ako sa itaas, naupo sa gilid ng kama ko at ginawa ko ang palagi kong ginagawa kapag kailangan kong mag-isip. Nagbilang ako. Ang pera sa savings account ko mula sa 18 buwang pagbabalat ng mga pinamili sa Kirovsky, 21,200 rubles. Ang tinatayang bayad sa mortgage mula sa sobre na nakita ko sa counter hindi ko alam ang eksaktong halaga, pero mas malaki iyon doon. Mas malaki. Naglagay ako ang 20,000 rubles sa isang sobra. Isinulat ko ang para sa mortgage sa labas at iniwan ko ito sa kanyang unan bago pa siya gumising. Kinuha niya ito. Alam ko dahil nawala ang sobrepagsapit ng gabi at kinabukasan. Naging tahimik siya sa ibang paraan hindi. Ang pagiging tahimik ng isang lalaking naubusan ng ideya, kundi ang pagiging tahimik ng isang lalaking nakatanggap ng tulong mula sa isang lugar na hindi niya babanggitin. Kinuha niya rin ito ng sumunod na buwan. At sa susunod na buwan, 11 buwan tig, 20,000 rubles. Hanggang sa ma-restructure ang utang ng kumpanya at lumipas ang matinding krisis. Hindi niya kailanman tinanong kung saan ito galing. Hindi ko kailanman sinabi. May natutunan ako ng taong iyon. Ang pananahimik ay hindi pasasalamat. Ang pananahimik ay isang pabor o ginhawa, convenience. LLC v Analytica.
4 na taon na ang nakalilipas noong ako ay 30. Ang katrabaho kong si Procor ay gumawa ng isang financial modeling tool para sa mga regional bank, isang software na mas tumpa na nahuhulaan ang risk sa pagkabangkarote sa utang kaysa sa anumang kayang bilhin na ma-mid-size na bangko mula sa malalaking vendor. Napakagandang produkto. Ang problema, si Procor ay isang engineer, hindi negosyante, wala siyang kapital at walang ideya kung saan hahanap nito. Mayroon akong iPhone. Mayroon akong partikular na kasanayan para intindihin kung ano talaga ang ginawa niya at kung magkano ang halaga nito. Kumuha ako ng 60% gram shares kapalit ng parehong bagay na ito. Bakit altmış at hindi elle? Dahil gusto kong kontrol. Gumugol na akong sapat na oras sa aking profesional na buhay sa pagpapaubaya sa mga silid na puno nga taong mas nagumapaw sa kumpiyansa kaysa sa pagiging tama. Ang 10% ay nangangahulugang nasa akin ang desisyon. Inirehistro ko ang Via Analytica sa aking pangalan dahil pera at panganib ko ito. Inilihim ko ito sa bahay sa parehong dahilan kung bakit ko inilihim ang 20,000 rubles noong 2005. Sa sandaling malaman ng pamilya ko na mayroon akong mga yaman, ang mga yamang iyon ay nagiging kanila upang ipamahagi. Hindi ito isang mapangutiang pagtatasa. Isa itong empirikal na obserbasyon sa loob ng 15 taon. 3 taon na ang nakararaan. Sa unang buong taon na kumita ang kumpanya, kumuha ako dividendo na 30 milyong rubles. Bumili akong bahay sa Lawang Turgoyak, isang property sa tabingang tubig. May 2 kwarto sa itaas ng burol, nababalutan ng cheddar. Ang uringang lugar na amoy pine needles, sariwang hangin, at lumang kahoy mula sa fireplace. Ipinangalan ko ito sa sarili ko lang. 2 beses nanatili roon ang nanay ko. Parehong beses, binanggit niya na ang rest house kang kaibigan niya ay napakaganda talaga. Aglaya, dapat talagang humanap kang ganyang lugar balang araw. Sinabi kong pag-isipan ko. 6 na linggo bago ang gabing iempake en tatay ko ang bako, isang financial technology company mula sa Kazan kompetensya pa nga. Ural Invest ang nagpadala ng letter of intent para bilhin ang Fee Analytica. Ang alok, 300 milyong rubles para sa buong kumpanya. Kinuha ko si Herman Strieshoff ng linggo ring iyon. Si Herman ang uri nga, abogado na 2 beses binabasa ang lahat at nagtatanong na gatanong na inaasahan mong hindi mo sasagutin. At iyon eksakto ang dahilan kung bakit ko ipinakakatiwala sa kanya ang aking buhay pinansyal sa loob ng 3 taon. Nirapaso niya ang terms ng kasunduan. Kinwenta ang mga numero. Natukoy ang 2 problema sa istruktura na inayos namin sa loob ng 1 linggo at sinabi niya na malapit na kaming. Magkaroon ng malinis na closing sa loob. Ng 45 hanggang 60 raw. Naglagay ako ng isang clause sa istruktura ng deal. Tinawag itong family buyout option ni Herman. Sa madaling salita, kung i-activate ko ito bago mag-closing, 16 milyong rubles mula sa pinagbentahan ay mapupunta sa isang escrow account na babayaran sa 2 disbursement. 11 milyong rubles para sa bangko ngemege magulang ko, naganap na magbabayad sa natitirang balance ng mortgage sa bahay sa Verkhnaya Pishma at 1 milyong rubles para kay Zlata na magsasara sa kanyang charloan ng mas maaga nga 4 na buwan. Hindi ko ito sinabi sa pamilya ko dahil gusto ko itong sabihin sa kanila habang nahahapunan. Ilang beses ko na itong naisip, ang mesa, ang pagkain, ang paraan ng pagbabananay ko sa kanyang tinidor, ang ekspresyon sa mukha ng tatay ko. Ang meeting sa Huwebes kasama, si Herman ay para isapinal ang mga dokumento at ihanda ang pagpirma. 2 bagay ang malinaw sa akin. Habang nagmamaneho palayo sa bahay na iyon na nasa likod ang aking bag, habang nagsisimulang bumuhos ang ulan sa highway, at habang lumalabo ang mga ilaw ng lungsod sa aking windshield. Una, wala silang kalamalam sa ginawa nila. Pangalawa, ako lang ang nag-isang tao sa driveway na iyon ang nakakaalam. Ang sofa ni Demit ay may
Partikular na kalidad na hindi ko kailanman mapangalanan isang bagay sa pagitan nga matigas at mapagpatawad kung paano nagiging ang mga sofa kapag nakahigop na ngang sapat na mga puyat upang makaroon ng memorya. Nakaiga ako hun na nalas, anan na gabi na macht, nakabalo sa isang kumot na iniwan niyang nakatupi sa armrest. At pinapanood ang ventilador sa kisame na mabagal na umikot sa dilim habang inililista ko ang mga sa akin. Ang sports bag, ang kotse ko, ang aking laptop na nakuha ko pa sa kwarto ko bago nakababa ang tatay ko. Ang aking telepono, ang numero ni Herman, at ang letter of intent sa aking email. Ang wala sa akin. Isang titirhan pagkatapos ngang linggong ito. Isang sahot na magsisimula sa Lunes. Isang malinaw na sagot sa tanong na itinanong ni Demit ng malumanay ng maingat kung paano siya palaging nagtatanong kung ayos lang ba ako. Sinabi kong ayos lang ako. Pinatay niya ang ilaw sa pasilyo at natulog. Nakahiga ako roon ng 20 minuto. Huminto na ang ulan. May naglalakad nga siya sa ibaba. Rinig ang pagklik nung gakuko sa aspato. At pagkatapos ay nawala rin ito at binalot an apartment ng kakaibang katahimikan ng isang lungsod na hindi paganap na nakakatulog. Bumangon ako. Isinuot ang sapatos ko at bumaba sa underground parking. Umupo ako sa loob ko kotse ko ng 8 minuto. Alam ko dahil tiningnan ko ang oras pagkapasok ko at tiningnan ko uli paglabas ko. Ipinatong ko ang mga kamay ko ng patak sa manibela, nakataop ang mga palat at huminga, iyon lang ang ginawa ko. Ang parking lot ay amoy exhaust, basang konkreto, at mahinang amoy ang chemical na pampalinis ng tubo na ginagamit ng property management tuwing Martes. Hindi ako umiyak. Gusto kong maging malinaw iyon. Hindi dahil mali ang umiyak, kundi dahil hindi iyon ang nangyari. Ang nangyari ay mayroong tila kamao sa dibdib ko na nagbubukas sara at huminga ako laban dito hanggang sa uminto ito. Walang minuto. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at nagi-text kay Herman. Tuloy pa ba ang Huwebes? Ang sagot niya ay dumating wala pang 2 minuto. Siyempre, ayos ka lang ba? Nag-type ako, magiging ayos ako. I send. Ipinatong ko ang telepono ng nakataob sa passenger seat at umupo roon ng 1 pang minuto, nakatingin sa kawalan. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Ang pananahimik ay isang posisyon, at ang magiging ayos ako ay mas mainam pa roon. Miyerkules. Nasa isang coffee shop ako sa Radishev Street ng 8:15 ng umaga. Bukas ang laptop at may isang malaking drip coffee na hindi ko nalalasahan. Nagbook ako ng isang furnished studio sa sentro, 2 blok mula sa coffee shop. Buwanan pala ang paupa. Paglipat sa Biyernes, deposito na 90,000 rubles. Upa na 75,000 rubles kada buwan. Ipinapakita sa mga litrato ang malinis na sahig at isang bintana na nakaharap sa courtyard. Sapat na iyon. Pagkatapos, binuksan ko ang website ng bangko ko at gumugol ng 45 minuto para tanggalin ang pangalan ko sa lahat ng nakasetup sa address sa Verkhnaya Pishma. Ang autopay para sa internet ng pamilya na ipinangalan ko sa akin 3 taon na ang nakararaan nung nakaproblema sa dom. Ang mga magulang ko at inayos ko pero hindi ko na binalik sa pangalan nila. Ang nakaschedule na transfer sa bangko para sa mortgage ng mga magulang ko, 40,000 rubles kada buwan, 4 na taong tuloy-tuloy babalikan ko iyan mamaya. Iniwan ko muna ito sa ngayon. Kailangan ko itong pag-isipan. Ang mga notification ng kuryente na dumarating sa aking email, ang pampamliang account sa Ozone 4 na bagay lahat. Inabot ito ang 45 minuto dahil gusto kong maging maingat at dahil pagiging maingat ang paraan kong pagawa ng mga bagay. Nag-email, ako sa HR ng Ural Invest para kumpirmahin ang timeline ng pagproseso ng aking severance pay. Pagsapit ng 9:47, isang text mula sa tatay ko, tawagan mo ang nanay mo. Binasa ko ito. Ibinaba ko uli ang telepono. Nag-order ako ang 2 kape. Binuksan ko ang kasunduan sa acquisition at binasa itong muli. Ang buong laman nito, bawat clause,
Kahit iyong mga nabasa ko na at kabisado ko na ang mga salita. Minsan nakakapagpalinaw ngang isip na basahin ang isang bagay na alam mo na ang katumpakan nito. Kung paano ang bawat termino ay nangangahulugan ng eksakto sa kung ano ang sinasabi nito, hindi ko tinawagan ang nanay ko. Ang pananahimik niya pagkatapos iempake ang bag ko ay isang posisyon. Ang sa akin ay ganun din. Naglutong pasta, si Demit nung Miyerkules ng gabi. Iyong galing sa kahon, may dalatang sarsa, na hindi niya ikinahihiya at palaging nakakakuha ng tahimik kong paganga. Nagsalin siya ng 2 baso ng alak at kumain kami sa kanyang mesa sa kusina. Hinintay niya hanggang halos matapos na kami bago siya nagtanong, ano ang gagawin mo sa Huwebes? Ibinaba ko ang aking tinidor. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa family clothes ang lahat. Kung paano ko itong hindi sinabi kaninuman maliban kay Herman. Ang pag-redirect ng 16 milyon. Kung ano ang sakop nito. Kung ano ang idinetalye ko sa isip ko tungkol sa pagsasabi nito sa kanila sa isang hapagkainan na hindi nalalayo sa hapag na ito. Biglang natahimik at natigilan, si Demit gaya ng ginagawa niya kapag nagpoproseso ng isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi siya ang uringang tao na magpapakita ng labis na reaksyon. Hinawakan niya ang kanyang wine glass at tiningnan ito. Kaya ibibigay mo sana sa kanila ang emergency exit, sabi niya. At inabutan kanila ng bag bago mo pa magawa iyon. Oh, ibinaba niya ang baso. At ngayon, hindi agad ako sumagot. Nagbilang akong 3 segundo ginagawa ko ito kapag nagdedesisyon, isang mabilis na pagbilang sa isip, pinapabagal nito ang bahagi ko na gustong kumilos bago ko matapos isipin. May meeting ako bukas, sabi ko. Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Kinuha niya ang kanyang tinidor at tinapos ang kanyang pasta. At hindi na niya ako pinilit pa. At ipinakakatiwala ko kay Demit Gordeev ang profesional kong buhay sa loob ng 9 na taon dahil eksakto sa kalidad na ito. Alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng nakabukas na pinto at nakasarang pinto. Magkasama kaming nahugas ng plato. Pinahiram niya ako ngang malinis na tuwalya at charger ng telepono at sinabing sa akin ang sofa hanggat kailangan ko. Sinabi ko na lilipat ako sa bagong apartment sa Biyernes. Sabi niya mabuti. Huwebes. Nasa Makarov Bridge ako ng 7:40. May dalang travel mug at ang folder ng acquisition na nasa passenger seat papunta sa opisina ni Herman. Sa ibaba, ang iset ay kulay abo at patag. Ginagawang lungsot ang ginagawang Yekaterinburg sama umaga ng Oktubre basang-basa ang lahat, malamlam ang lahat. Ang kalangitan, kulay lumang plaster. Bukas na ang mga coffee stand. Nagpark ako sa garahe sa Gorky. Umupo sa kotse. 30 segundo. Hindi 8 minuto. Tapos na ako sa yugto NG 8 minuto. Ipinakita ng telepono ko ang isang bagong voicemail. Inesa. Tiningnan ko, hindi ko pinakinggan. Ibinulsa ko ang telepono sa aking coat, lumabas ng kotse, at naglakad papunta sa elevator. Inabot ng 11 segundo ang elevator. Nagbilang ako. Nasa 14 na palapag ang opisina ni Herman Strizhov sa isang prestihiyosong business center matataas ang Kisame. Mabintanang hanggang sahig sa buong hilagang dingding. Kapag maaliwalas ang araw, makikita mo ang tuktok ng kabundukan ng Ural mula sa kanyang mesa. Hindi maaliwalas ang Huwebes na iyon. Ang langit ay kasingkulaing patak na abogaya ng sa buong linggo at ang lungsod sa ibaba ay mukhang maliit at tahimik. Ganun ang hitsurang Yekaterinburg kapag masyadong mababa ang mga ulap, may nakahanda siyang kape. Palagi siyang may nakahandang kape. Minsan, naisip ko kung nagtitimpla ba siya ngeng bagong kape bago ang bawat meeting o kung palagi lang siyang nasa estado ngeng pagiging kakatimpla pa lang ngeng kape. At hindi ko kailanman itinanong dahil ito ang uringang bagay na mas hindi magiging kawili-wili kung may sagot, naupo ako sa tapat niya. Pinuksan niya ang folder. Ang acquisition deal ay may 4 na pangunahing bahagi
At tinalakay sa akin ni Herman ang bawat isa ng may pamamaraang pasensya na siyang partikular na profesional na talento niya. Hindi mabagal, hindi mapagmataas. Detalyado lang sa paraang mararamdaman mong matatag ang lupa sa bawat hakbang bago mo gawin ang susunod. Napirmahan ang letter of intent. Malinis ang representations and warranties. Ang pay assignment schedule na inabot ng halos isang linggo bago namin mayos ay tama na ngayon. Ang closing timeline. 45 araw mula ngayon. Ipinagpapalagay na walang malaking pagbabago. Nasa ayos ang lahat. Inabot niya ang pangalawang folder. Mas manipis kaysa sa una. Inislide niya ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa at inilapag ang kanyang panulat sa tabi nito. Ang family buyout option, 3 pahina. Ako mismo ang sumulat ng unang draft ng konsepto sa isang coffee shop isang linggo ng Agosto bago ko pa kinuha si Herman. Nilinis niyang nga salita. Idinagdag ang escrow mechanism. At minsan ay tinanong ako kung sigurado ba ako sa istruktura nito. Sumagot ako no. Itinuro niya ang linya ng pipirmahan sa 3 pahina. Ito ang family buyout option, sabi niya. Pirmahan mo dito at ma-activate ito. Ang pag-redirect ng 16 million ay mapupunta sa escrow. Babayaran sa mga benepisyaryong tinukoy mo. Fisefolad at Inesa Foronsov para sa balansang mortgage kay Zlata Foronsova para sa car loan. Tumingala siya. Gusto mo bang isagawa ko na rin ito? Kinuha ko ang dokumento. Binasa ko ang unang pahina. Nabasa ko na ito dati, 4 na beses na sa puntong iyon pero binasa ko ulit. Tiyak ang mga salita kung paano nagiging tiyak ang mga legal na salita kapag pinahirapan itong gawing ganun sa halip na palabuin ito. Bawat termino ay nangangahulugan kung ano ang nakasulat dito. Lumipat ako sa 2 pahina. Binilang ko ang mga talata. 1, 2, 3, 4, 5. Naisip ko ang boses ng tatay ko sa mesa sa kusina. Mas kailangan ng kapatid mo ang bahay na ito kaysa sa iyo ngayon. Ang boses na nagdedesisyon. Ang boses na ginamit niya kapag nakapagdesisyon na siya at ipinapaalam na lang sa silit. Naisip ko si Zlata sa tuktok ng hagdan, nanonood. Hindi bumababa ang tiyak na kalidad ng pagpili na manatili kung nasaan ka kapag ang pananatili run ay isang desisyon. Naisip ko ang mega, kamay nega, nanay, ko sa tasengga, kape, patag. Sadya ang mga kamay ng isang babaeng kinokontrol ang temperatura ng sitwasyon. At ang tunongang zipper sa isang kwartong hindi man lang ako na imbitahang pumasok. At ang 11 buwan ng tig. 20,000 rubles na deposito na tinanggap sa katahimikan dahil mas maginhawa ang katahimikan kaysa sa pag-ako nito. Ibinaba ko ang dokumento. Naghintay si Herman. Magaling siyang maghintay. Para sa akin, iyon ang pinakabihirang profesional na kasanayan, ang kakayahang panatilihin ang katahimikan nang hindi ito pinupunan, nang hindi kumikilos sa upuan. Tumingin ako sa bintana. Sa kulay abong lungsot ng mahaba-habang sandali, hindi masyadong mahaba. Sigurado ka ba? Hindi ito isang tanong. Alam niyang hindi ito tanong. Alam kong hindi ito tanong. Ito ay ang huling paggalang. Ang profesional na katumbas ng pahawak sa pinto bago ito sumara. Sigurado ako. Ibininalik niya ang dokumento sa kanya. Gumawang note sa gilid. Inilagay ito sa hiwalay na patong ng papeles at lumipat sa susunod na pahina ng pangunahing folder ng walang seremonya. Kung paano ka lumilipat sa susunod na hakbang matapos makapagdesisyon. Gumugol kami ngang karagdagang 40 minuto para sa mga natitirang papeles. Pumirma ako ngang 7 dokumento. Tinalakay ni Herman sa akin ang bawat isa. Masarap ang kape. Nang makamayan kami sa pinto, sinabi niyang mag-usap kami sa loob ng linggong ito. At nagpasalamat ako. At bumaba ako ngang 14 na palapag gamit ang elevator at lumabas sa malamig at kulay abong hangin ng Oktubre. Tumayo ako sa bangketa sandali. Isang delivery truck ang naka-idle sa kanto. 2 babaeng may dalang stroller ang dumaan sa harapan ko.
Tumawid ang isang nagbibisikleta kahit na red light, ang pedestrian at hindi na lumingon. Inaasahan kong may mararamdaman akong hindi ko mapangalanan isang uringang kawalan o ginhawa o ang tiya na bigat na dumarating matapos ang isang desisyong hindi na mababawi. Ang naramdaman ko sa halip ay pagaan, hindi masaya, hindi nagtagumpay. Gumaan lang ang pakiramdam kapag matagal mo nang sinasara ang pinto laban sa isang mabigat na bagay at sa wakas ay umatras ka at hinayaan itong bumaksak. Gumugol ako nga 6 na buwan sa pagbuo nga clause na iyon. Naisip ko ang mukhang magulang ko kapag sinabi ko na sa kanila. Naisip ko ang pagbabang tinidor ng nanay ko at ang pagtahimik ng tatay ko at si Zlatana sa unang pagkakataon ay walang masabi. Bit ko ang naisip kong hapunan na yon tulad ng isang item sa aking to-do list. Isang bagay na kailangang kumpletuhin. Isang utang na nagdesisyon akong bayaran para sa kanila bago pa man nila malaman na may utang sila. Mas maikli na ngayon ang to-do list. Naglakad ako papunta sa kotse ko. May 45 araw pa ako bago ang closing. Binuksan ko ang telepono ko at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nahanap ako ng apartment sa Kazan. Dumating ang voicemail mula sa nanay ko sa ikatlong araw. Nagaunpak ako ng sports bag ko sa furnished studio malinis na sahig, bintanang nakaharap sa courtyard, kusinang kasing laki lang ng aparador, na ayos lang sa akin dahil hindi naman ako gumagamit ng kusina ng higit sa paggawa ng kape at pag-iinit ng takeout. Nakuha ko ang masusi noong Biyernes ng umaga. Naipasok ko ang magamit ko noong Biyernes ng hapon at ginugol ko ang weekend sa pagbilingam nga partikular na bagay na magpapaginhawa sa isang pansamantalang tirahan. Isang magandang unan, isang French press, 2 set ng tuwalya na hindi nakakaskas sa balat. Ipinakita sa telepono ko ang bagong voicemail. Inesa Foron Sofa. Pinakinggan ko iyon habang nagtutupingan. Sweater. Maingat ang boses niya sa paraang ginagawa niya kapag pinapamahalaan niya ang temperatura ng isang sitwasyon mula sa malayo. Hi anak, si mama ito. Gusto ko lang. Sana ayos ka lang. Wala kaming balita sa iyo. Mas mabuti na ang lagay ng kapatid mo. Tingin ko, naapektuhan talaga siyang stress. Anyway, tawagan mo ako kapag pwede ka na. Natapos kong itupi ang sweater. Ipinatong ko ang telepono sa counter. Tumawag siya para mag-report sa kanyang investment. Ako pa rin ang numero 1 linya sa budget ng kanyang pamilya. Kailangan lang niyang kumpirmahin na gumagana pa rin ako. Ang huling pangungusap ang nagpatunay. Mas mabuti na ang lagayng kapatid mo. Hindi nami-miss ka namin. Hindi gusto kang kausapin ng tatay mo. Ang update na inuna niya ay ang kondisyon ni Zlata. Na nanganghahulugang ang kondisyon ni Zlata ang itinuturing niyang pinakamahalaga para sa akin, na ibig sabihin ay hindi pa niya naintindihan na itinigil ko nang ituring na mahalaga ito. Hindi ako tumawag pabalik. Pagsapit na 14 na araw, binuksan ko ang bank app ko at kinansela ang nakaschedule na transfer sa bangko para sa mortgage ng mamagulang ko. 40,000 rubles kada buwan, 48 payments, 1,920,000 rubles sa loob ng 4 na taon ipinadala. Nang tahimik at tinanggap sa katahimikan dahil iyon ang kasunduang pinayagan naming lahat kahit hindi kailanman pinag-usapan. Inabot inyon 3 clicks, marahil 40 segundo. Inilapak ko ang telepono kong nakataob sa mesa at bumalik sa pagrepaso ng dokumento sa acquisition isang bahagi ng warranty at representation na minarkahan ni Herman para sa pangalawang pagbasa. Naisip ko ito uli ng gabing iyon, saglit lang, kung paano mo maisip ang isang bagay na inilagay mo sa ibang kwarto, pagkatapos ay hindi ko na inisip iyon. Ang tawag mula kay Zlata ay dumating nung 21 araw. Tumawag siya ng 47 ng gabi, pagkatapos ng hapunan, na ibig sabihin ay pinag-isipan niya kung kailan siya tatawag. Pinaisipan ni Zlata kung kailan tatawag.
Palagi siyang may magandang instinct sa timing, kung kailan hihingi, kung kailan maghihintay, kung kailan darating sa isang lugar na tapos na ang magulong proseso at naayos na ng ibang tao ang mahirap na bahagi. Sinagot ko ito sa ikatlong ring. Ang boses niya ay masaya at masigla sa particular na paraan kapag may gusto siya at nagdesisyon na ang pagiging masigla ang tamang approach. Hey Aglasia, ayos ka lang ba? Naisip kita. Sinabi kong ayos lang ako. Sabi niya na stress sina mama at papa. Alam daw niya na naging weird ang sitwasyon. Sabi niya na tingin niya makatulong talaga kung uwi ako para maghapunan para lang lumamig ang ulong lahat. Tatlong bagay na hindi ang tawag niya. Isang pahinging tawad, isang pagtatasa, isang pag-amin na may nangyari talaga. Isang bagay na tiyak ito, isang recruitment. Kailangan niya akong bumalik sa bahay kung paano kailangan ng isang sistema na ibalik ang nawawalang bahagi. Hindi dahil namimiss niya ako, o hindi lang dahil dun, kundi dahil ang pag-alis ko ay lumika ng problemang gusto niyang marasolba. At nagdesisyon siyang ang pagiging masigla ang pinakamabisang kasangkapan para masolusyonan ito. Hindi ako makakapunta. Sabi ko, ibig kong sabihin, hindi naman kailangan ngayong linggo. Pwede tayo ng linggo o. Hindi ako makakapunta. Zlata. Natahimik siya isang kakaibang, uringang katahimikan na hindi ko inaasahan. Hindi eksaktong nasaktan, kundi nag-adjust ng diskarta. Sinubukan niya ang approach at nakakuhang resultang hindi niya naimodelo. Okay, sabi niya. Siya ang unang nakbaba ng telepono. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana sa courtyard. Isang kapitbahay na hindi ko kailanman nakausap ang nakaupo sa isang bangko roon na may hawak na paperback na libro at may kalapati na palakat-lakat ng paikot-ikot malapit sa drain. At ang liwanag ng gabi ay ginagawa ang palaging ginagawa sa Yekaterinburg sa pagtatapos ng Oktubre nagiging ginintuan sa loob ng 20 minuto bago bumalik ang kulay abo. Naisip ko, alam niya kung ano ang ginawa niya. Iyon ang bagay na kinumpirma na tawag na iyon at ang bagay na pinag-isipan ko mula pa noong gabi sa kusina. Hindi sumigaw si Zlata tungkol sa charloan dahil inosente siya. Sumigaw siya tungkol doon dahil nakalkula siya. Sa ilang segundo sa pagitan ng unang pangungusap ko at ang sagot niya, na ang pagsigaw tungkol dun ang pinakamabilis na landas patungo sa isang resolusyon na hindi nangangailangan na saluhin niya ang anumang gastos. Mali ang kalkulasyon niya. Pero nakaroon ng kalkulasyon, pagsapit ng 28 araw, naktext ang tatay ko, tawagan mo ang nanay mo. 2 salita para sa kanya at isang aksyon para kay tatay, na humigit kumulang naratio na palaging ginagamit sa komunikasyon sa pamilya Foronsov. Ang mga alalahanin ni Inesa ay nagiging pangungusap. Si Fesefolot ang taga-deliver nito. Siya ang sasayan, hindi sa kanya ang mensahe. Binasa ko ito. Bumalik ako sa pag-draft ng consulting scope document para sa kliyente sa Kazan. Nakipag-ugnayan ang regional team ng kumpanyang bibili para sa isang transition engagement na pangkaraniwan sa mga ganitong deal. At gumugol ako ng 2 gabi para ayusin ang mga termino. Interesante ang trabaho. Mas mataas ang rate kaysa sa ibinabayad sa akin ng Ural Invest. Hindi ko nireplyan ang text. Ang 45 araw sa pagitan ng opisina ni Herman at ng PETSA closing ang pinakatahimik na natatandaan ko sa loob ng mahabang panahon. Hindi walang laman kabaliktaran ng walang laman kundi tahimik sa partikular na pakiramdam ng isang buhay na eksklusibong pagmamayari ng taong nabubuhay dito. Nagigising ako kung kailan ko gusto. Nagtatrabaho ako siyam gabagay na akin. Sumasagot ako sa mga email mula kay Herman at sa acquisition team at sa property management company na pinirmahan ko para sa Turgoyak na nailista na ang bahay at book na sa unang 2 weekend. Hindi ako sumasagot ng mga email mula kaninuman sa Frknyaya Pishma. Dahil walang email mula kaninuman sa Frknyaya Pishma, hindi pa nila naisip na isa palang opsyon ang email. Ang ilang tao, kapag nawawalan panlaban o leverage,
ay nagiging mas maingay, tumahimik ang pamilya ko. Nakilala ko ito dahil naging tahimik din ako sa ganong paraan sa loob ng 14 taon at alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin ay naghihintay sila na ayusin ko ito at ako ay abala sa ibang bagay. Pumasok ang text ni Herman ng 2:14 ng hapon sa 45 araw. Nasa coffee shop ako sa Radish Chef na palagi kong pinagtatrabahuan tuwing umaga simula nang lumipat ako sa studio. Maganda ang ilaw, maasahan ang wifi, may counter sa gilid ng bintana kung saan pwede mong ilapag ang laptop mo paharap sa kalsada at walang mang-abala sa iyo. Mayroon akong kalahating Americanong cape at bukas ang consulting scope document sa aking screen at nasa kalagitnaan ako ang pangungusap tungkol sa deliverable timelines ng Megbuzz ang telepono ko. Tapos na. Check email for confirmation. Binuksan ko ang email ko. Nandun ang confirmation, routing number, reference code, at halagang may mas maraming numero na hindi ko pa nakikita na kalakip ng pangalan ko. 2 beses ko itong binasa. Hindi dahil nagdududa ako ang trabaho ni Herman ay hindi nagiwan ng espasyo para magduda kundi dahil may ilang numero na nangangailangan ng pangalawang tingin bago maging totoo. 260 million rubles net pagkatapos ibawas ang fees. Isinara ko ang email. Tumingin ako sa bintana, sa Radish Chef. May naglalakad ng isang golden retriever na palaging humihinto para amuyin ang isang parking meter. Inu-unlock ng isang lalaking naka-rain jacket ang bisikletang nakalok sa isang sign na mukhang ilang araw nang nakaparada roon. May pila na 4 na tao sa kabilang kalsada na karaniwan na sa isang Martes NG Oktubre. Inubos ko ang aking Amerikano. Pagkatapos ay nagbukas akong bagong tab at bumalik sa apartment sa Kazan na 2 linggo ko nang tinitignan. Nahanap ko na ang gusto ko pagsapit ng 38 araw. Isang 2-bedroom apartment sa magandang lugar ng lungsod, nasa 2 palapak. May maliit na balkonahe na nakaharap sa courtyard na may mga puno. Kahoy na sahig sa buong bahay, available simula Disyembre 1. Ang upa ay 140,000 kada buwan, na para sa lawak na 40% na mas malaki kaysa sa studio ko, ay nagbibigay ng tahimik na kasiyahan sa aking aritmetika. Hindi pa ako nag-apply dahil hinihintay ko pang pumasok ang pera. Pinunan ko ang application, inattach ang mga dokumentong pinansyal na ngayon ay kasama na ang pinakabago at napakalaking asset statement at ini-submit ito ang 2:37. Ang approval ay dumating sa loob ng 40 minuto. Nagbook ako ng flight ng gabi ring iyon. Ekaterinburg, Kazan 9 to Araw one way. Pagdating ng naha, 48 ara, tumawag si Demit. Nakasalubong niya ang tatay ko sa hardware store sa Uspensky. Iyong malapit sa bahay sa Pishmana, 30 taon nang pinupuntahan ni Folod, bumibili ng mga tornilyo at sealant at replacement parts na may tiyak na layunin ng isang lalaking naniniwalang ang pagpapanatiling mayos ng maya bagay ay isang uri ng control. Sabi ni Demid, mukhang masama ang lagay nito, pagod sa paraang hindi pangkaraniwan. Nabanggit ng tatay ko, nang tanungin ni Demid kung kumusta na inaayos nila ang ilang issue sa bangko. Ikinuvento ko kay Demid ang tungkol sa buffer payments. Lahat ng ito ang 40,000 kada buwan, ang 4 na taon, kung paano ko i-set up. Ito gamit ang third-party service para magpakita. Ito sa statement ng bangko bilang general payment sa halip na may pangalan ko. Sinabi ko sa kanya na kinansela ko ito noong 14 na araw. Natahimik siya sandali. 40,000 kada buwan, sabi niya. Sa loob ng 4 na taon, 48 payments. At hindi nila alam na natatanggap nila ito. Hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Isa pang pahinto, naririnig ko siyang nag-iisip. Dahil palagi kong naririnig kong nag-iisip si Demid hindi sa anumang tunok na ginagawa niya, kundi sa uring katahimikan, na naiba sa kanyang pag-uusap na katahimikan at pakikinig na katahimikan.
Ito ang katahimikan ng isang lalaking nakakalkula ng math na hahantong sa isang komplikadong bagay at ngayon ay nakpapadala na ng notis ang bangko, sabi niya, malamang. At hindi nila alam kung bakit nagbago ang payment. Alam nilang nagbago ang halaga. Hindi nila alam kung bakit. Pinabayaan niya itong manatili sa ilang segundo. Ayos ka lang ba diyan? Pinag-isipan ko ang tanong. Deserve niya ang totong sagot. Oo, sabi ko. At sinabi ko ito sa paraang kinasanayan ko nang isipin ang mga bagay hindi ng walang kapalit pero walang pag-aalinlangan. Ang U at ang kapalit ay parehong totu at hindi isinasantabi ang isa't isa. Pagsapit ng ika-52 araw, pinadalhan ako ni Demit ng screenshot na walang mensahe. Ito ay isang public post sa Fe Contacte na hinala ko ay hindi sinasadya. Initag ni Zlata ang pangalan ng bangko at sa katawan ng post. Kasama ang detalyadong reklamo tungkol sa tagal ng paghihintay sa customer service. Inilarawan niya ang payment discrepancy na walang makapagpaliwanag. May 11 komento ang post. 3 rito ay mula sa mga nagre-rekomendang subukan niyang tumawag ng mas maaga sa umaga. 2 ay mula sa mga nagbabahagingan katulad na karanasan sa parehong institusyon. Ang isa ay mula sa babaeng nagnangalang Pelagia na sumulat ng nangyari rin ito sa amin na may 2 exclamation point. Minsan ko lang itong binasa. Ipinatong ko ang telepono ko nang nakataob sa mesa. Tumingin ako sa kisaming studio ng humigit kumulang 30 segundo na siyang oras na karaniwang inilalaan ko para iproseso ang mga bagay na kapwa predictable at minsan ay nakakagulat. Natakpuan nila ang discrepancy. Hindi pa nila natatakpuan ang source. Ibinaliktad ko uli ang telepono ko at binuksan ang portal ng property management company para sa Turgoyak. Inilista ang bahay para sa short-term rental 3 linggo na ang nakalipas. Parehong fully booked ang susunod na 2 weekend. Isang pamilya mula sa Chelyabinsk ang nagiwan. Nang mensahe na nagtatanong tungkol sa 4-night stay sa New Year holidays. Ipinadala ko sa kanila ang presyo at availability. Kinumpirma nila sa loob ng 1 oras. Hindi ako na-comment sa post ni Zlata sa Fe Contacte. May flight akong abutan sa matalinghagang paraan at wala siya sa itinerary ko. Pagsapit na ika-55 araw, nag-email ako kay Herman para kumpirmahing tapos na ang lahat sa side ko. Ang sagot niya ay dumating kinabukasan. Malinis na rin sa side niya. Tapos na ang filing. Mayos na ang records. Na-process na ang invoice niya mula sa pinagbentahan gaya na napakasunduan. 3 linya. Walang extra na usapan maliban sa ingat sa biyahe sa dulo na mula kay Herman ay katumbas ng standing ovation. Ika-58 araw. Naglakad kami ni Demit sa may Plotinka. Medyo malamig ang gabi para mangailangan ng jacket pero hindi naman masyadong malamig para maging hindi comfortable. Ang uring ang gabi ng Oktubre na mas nagagawa ng maganda sa Yekaterinburg kaysa kahit saan ang liwanag ay nagiging kulay amber sa kalangitan, ang ilog ay sumasalamin sa kulay ng langit, ang mailawng tulay ay lumiwanag laban sa dilim. Naglakad kami mula sa Makarov Bridge papunta sa Ibab at pabalik, isang rutang marahil 30 beses na naming nalakad sa loob ng 9 na taon sa iba't ibang sitwasyon ng crisis at kasiyahan. May kapasiya, nasa bulsa ng kowat ko ang kamay ko. Tinanong niya kung sigurado ba ako sa kasan. Tama ang math, sabi ko. Hindi iyan ang tinanong ko. Pinag-isipan ko ito ng ilang hakbang. Mabagal ang agos ang tubig. Kung paano ito gumagalaw kapag mas malakas ang agos sa ilalim kaysa sa nakikita sa ibabaw. Itinayo ko ang lahat ng mayroon ako sa lungsod na ito para lang panatilihing buo ang pamilyang iyon, sabi ko. Hindi ko may tatayo ang susunod na kabanata sa isang lugar. Hindi siya nagsalita sandali. Pagkatapos, mabuting dahilan iyan. Ito lang ang kaisa-isang kailangan ko. Naglakad kami hanggang sa dulo ng pilapil at bumalik. Isang sigol, ibon, ang nakatayo sa sementadong harang tulad ng kung paano tumayo ang nga.
ibon ganap na walang galaw, na tila ang kawalan ng galaw ay isang anyo ng pagpapasensya sa halip na kawalan ng paggalaw. Pinanood ko ito sandali habang dumaraan kami. Tinanong ni Demit kung babalik pa ba ako sa Yekaterinburg, hindi kung uwi ako, masyado siyang tiyak para diyan, kundi kung babalik ako sa lungsod. Sinabi kong hindi ko alam. Sinabi kong ang Kazan ay isang magandang market at ang trabaho ay interesante at ang mga courtyard doon ay ang uring bagay na hindi mo mapaplano pero matutuwa kang makita. Sinabi kong ang bahay sa Turgoyak ay magpapabalik sa akin ng ilang beses sa isang taon para sa mga meeting sa property management kahit iyon lang. Sabi niya ay hindi na masama iyon. Sabi ko nga, naglakad kami sa natitirang daan sa uringang katahimikan na hindi kailangang punan madilim ang ilog sa aming kaliwa, maliwanag ang lungsod sa aming kanan. Naisip ko ang katotohanan na sa loob ng 34 araw, mapupunta ako sa isang lugar kung saan hindi pa ako nakatira. Nagsisimula ng isang bagay na hindi ko patapos buuin, na walang pabigato overhead ng iba sa budget ko kundi ang sa akin lang. Tama ang math at sa unang pagkakataon, hindi iyon ang pinakamahalagang masasabi ko tungkol dito. Ang text ni Demid ay pumasok ng 11:04 ng umaga ng Martes. 89 na araw matapos ibaba ng tatay ko ang bag ko sa balkonahe. Nandito ang tatay mo. Tinawagan ko siya. Sinagot niya sa unang ring. Anong ibig mong sabihing nandito? Nakatayo sa may pintuan ko? Mga 10 minuto na siya dito. Tiningnan ko ang nasa ibabawang mesa ko. Ang kalahating tapos na consulting scope document, isang kape na lumalamig na, sa labas ng bintana ng studio, ang courtyard na may bangko at drain at ang kalapati na tila nagdesisyong ang partikular na parisukat na konkretong ito ay karapat-dapat ipagtanggol. Ayos lang ba siya? Mukha siyang hindi natulog o masyadong napahaba ang tulog, isa doon. Naisip ko ito ng ilang sandali. Si Vsevolod Vorontsov ay 62 taong gulang at 31 taon nang natutulog sa isang bahay at, sa pagkakatanda ko, ay hindi kailanman nakpakita sa isang lugar ng walang pasabi. Nagpaplano siya. Nagdedesisyon siya. Isinasagawa niya ang mga desisyong nagawa na niya. Hindi siya umupo sa pintuan ng ibang tao ng 10 minuto at naghihintay kung ano ang mangyayari. Sige, sabi ko. Nagmaneo ako papunta sa building ni Demid. Dumaan ako sa Moskovskaya na nagdagdag NG 4 na minuto pero ito ang grutang kabisado na NG muscle memory ko at ginamit ko ang 4 na minutong iyon para isipin kung ano ang gusto kong sabihin at kung ano ang hindi ang parehong prosesong ginagawa ko bago ang anumang mahalagang meeting. Nakaupo ang tatay ko sa may pintuan nang dumating ako. Tumayo siya nang makita ang kotse ko sa paraang tumatayo ang mga lalaki sa henerasyon niya kapag may dumating na babae automatiko. Nakatanim bago pa siya naging sapat na gulang para suriin ito. Nakasuot siya na working jacket at may expression ng isang lalaking gising na nang mas maaga pa sa dapat sana niyang gising. Nagpark ako. Bumaba ako. Hindi ako agad lumapit sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Tiningnan ko siya sandali. Mas payat ang mukha niya kaysa sa naalala ko o baka iba lang ang ilaw o baka 34 taon ko na siyang tinitingnan at ngayon ko lang malinaw na nakita kung ano ang palaging nandiyan. Halika, sabi ko. Naglakad ako papunta sa building. Pinapasok kami ni Demit at ibinigay sa amin ang sala ng hindi hinihiling. Tahimik na isinara ang pintong kanyang kwarto dala ang pagiging. Epektibo ngang isang taong nakakaintindi ng eksakto kung anong uri ng espasyo ang kailangan at nagdesisyong ibigay ito nang hindi pinapalaki ang ginawa niya. May isang baso ng tubig sa coffee table. Hindi ko siya sinabihang ilagay yon doon. Ginawa lang niya. Umupo ang tatay ko sa armchair. Sa armchair ni Demit. Iyong may dinikit na armrest at naupo ako sa sofa at naghintay ako. Pumunta rito si Vsevolod Vorontsov. At si Vsevolod Vorontsov ang kailangang magsimula. Nagsalita muna siya ng paligoy-ligoy. Ito ang ginagawa niya kapag mali siya nagsisimula sa labas, lumalapit sa pinakasentro ng pahilis,
sinusubukan ang paligid. Nagsalita siya tungkol sa bangko, sa mga tawag na ginagawa ni Inessa. Sa payment history na ni-request nila na nagpapakita ang discrepancy noong nakaraang 4 na taon na walang sinuman sa bangko ang mayos na makapagpaliwanag. Nagsalita siya tungkol sa char payments ni Zlata na 2 buwan na nilang pinapasan ng 10,000 rubles kada buwan na sinabi niya nang walang emosyon, pero naiwan sa era, silit ng eksakto sa paraang gusto niya. Nagsalita siya ng ilang sandali. Hinayaan ko siya. Nang huminto siya, ang katahimikan sa silid ay ang uri na may bigat. Hindi ko alam ang tungkol sa kumpanya, sabi niya. Alam kong hindi mo alam, sabi ko. Iyon nga ang problema. Tiningnan niya ako. Ang magkamay niya ay nakapatong sa tuhod niya, patak ang parehong posisyon na ginawa niya sa mesa sa kusina 89 na araw na ang nakararaan, pero iba na ngayon, nawalan ng autoridad na naging posisyon ng kapangyarihan noon. Ngayon, ito ay isang lalaking inilalagay ang kanyang magkamay kung saan men para hindi siya ipagkanulong nga ito. Gaano katagal? Sabi niya. 4 na taon. At ang bahay sa Turgoyak? 3 taon. Natulog kami roon. Natulog kami roon. Oh, may dumaan sa mukha niya na wala akong eksaktong salita para ilarawan. Hindi eksaktong kahihiyan, pero malapit dito isang bagay na nakatago sa ilalim ng kahihiyan ng matagal. Na panahon at ngayon lang lumalabas dahil nawalan na itong lugar na pagtataguan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sabi niya. Naisip ko na kung paano ko ito sasagutin hindi sa kotse, hindi sa loop ng 89 na araw, kundi mas matagal pa doon. Kung paano mo pinag-isipan ang mga sagot sa mga tanong na hindi pa natatanong dahil matagal mo na itong hinihintay para malaman mong darating ito. Dahil sa sandaling sinabi ko sa iyo na mayroon akong kayamanan, sabi ko, gagawin mo akong responsible sa pamamahagi nito. Katulad en ginawa mo akong responsable sa mga buffer payment na isinetap ko 4 na taon na ang nakararaon nang hindi sinasabi sa iyo. Katulad NG hinawa mo akong responsable sa car loan ni Zlata bago pa man ako makatapos sa pagsabi. Sa iyo na nawalan ako NG trabaho. Hindi siya sumagot, tiningnan niya ang basong tubig sa mesa. 3 bagay ang nangyari nung gabing impake mo ang bag ko, sabi ko. Sasabihin ko sana sa inyo ang tungkol sa pagbili sa kumpanya ko habang naghahapunan. Naglagay akong klausa sa kontrata para bayaran ang inyong mortgage at ang sasakyan ni Zlata. At tinawagan ko ang abogado ko kinabukasan ng umaga at ipinatanggal ito. Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamahaba sa silid sa ngayon. Mayroon itong ibang kalidad kaysa sa iba hindi walang laman kundi puno. Kung paano napupuno ang silid matapos may mahulog at mabasag at kakatapos lang umalingaw-ngaw ngang tunok nito. Gagawin mo sana, panimula niya. Oh, at kami. Oh, ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi siya umiyak. Sa pagkakaalam ko kay Vsevolod Vorontsov, hindi siya umiyak. Kinikimkim niya, ina-absorb niya. Dala-dala niya sa loob ang mga bagay, gaya ngang mga lalaking tinuruan na ang paglalabas ng nararamdaman ay kahinaan ng pagkatao. Nakaupo lang siya roon, nakatakip ang mukha ng mga kamay niya sandali, na pinakamalapit sa pagiging wasak na nakita ko sa kanya. Pagkatapos ay nangat niya ang kanyang ulo. Ginagawa ko na ito sa iyo sa buong buhay mo, hindi ba? Sabi niya. Hindi ito isang tanong. Sinabi niya, ito sa paraang sinasabi mo ang isang bagay na matagal mo, nang alam at umaasa kang mali ka, nang walang anumang tunay na basehan para umasa. Mula nung 15 ako, Papa, saglit niyang ipinikit ang mga mata niya. Ang 20,000, sabi niya, alam mo, oh, at wala kang sinabi kailanman. Wala. Ibinigay ko sa kanya ang katahimikang deserve niyang maupuan. Hindi pagiging malupit tapos na ako sa pagiging malupit nang makarating ako sa silid na ito kung nagsimula man ako kundi toto. Sinasabi ngang katahimikan, ito ang ginawa mo at pareho natin itong kikilalanin.
At ang pakilala ay hindi katumbas ngang pagpapatawad at hindi nagpapanggap na ganun. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Kazan. Sinabi kong ang flight ko ay sa 3 araw at handa na ang apartment at interesante ang trabaho. Sinabi kong ang bahay sa Turgoyak ay nasa ilalim ng property management contract at mananatili itong ganun. Sinabi ko na ang bangko ay may hardship restructure program para sa mga umuutang na nasa kanyang posisyon at ang taong dapat hanapin ay nagnangalang Bogatiref sa customer advocacy line na alam ko dahil hinanap ko ito 2 linggo na ang nakararaan nung gabing hindi ko pasigurado kung sasabihin ko sa kanya o hindi. Sinabi ko sa kanya na tumawag bago Meg, 10 ng umaga, lokal na oras, dahil mas maikli ang hold times bago magising at mag-lunch break ang Moscow. Pinakinggan niya ang lahat ng ito. Nang tumayo ako, tumayo siya ang parehong automatikong reaksyon, nakatanim ng malalim. Mukha siyang may gustong sabihin na wala siyang makitang tamang salita, na sa karanasan ko ay ang pinakatumpak na paglalarawan kay Vsevolod Vorontsov sa mga sandaling pinakamahalaga. Mag-ingat ka, Papa. Sabi ko, naglakad ako papunta sa pinto. Sa hallway, nakasandal si Demid sa pader. Naka-cross arms at hawak ang kape sa isang kamay, hindi nakikinig sa usapan, nandun lang, gaya ng pagiging palagi niyang nandiyan kapag kailangan. Inabot niya sa akin ang kape ko, na naiwan ko sa counter niya nang dumating ako. Kinuha ko ito, umalis ako. Ang Koltsovo Airport tuwing madaling araw ay may particular na pakiramdam na hindi ko pa nakikita sa ibang paliparan. Isang bagay tungkol sa liwanag, ang malalaking bintana sa main terminal ay nagpapapasok ng kulay abong puting bukang liwewe ng Ural na mas malambot kaysa sa mga fluorescent light at mas mainit kaysa sa maulap na langit, at ang malalaking espasyo ay may ginagawa sa tunog para gawing parang isang lugar na talaga ng mga tao ang departure hall kaysa sa isang makina. Umipad na ako mula sa paliparang ito ng 31 beses sa aking profesional na buhay. Alam ko ito dahil itinago ko ang mga resibo. Nasa linya akong security ng NAM 48 ng isang Miyerkules ng umaga ng Nobyembre. Bit-bit ang isang laptop bag, isang carry-on, at isang malaking kape mula sa stand. Malapit sa boarding gates, Ethiopian blend, black, na tinitimpla nila ng mabuti, at ayon ay isa sa mamamimis ko sa Yekaterinburg sa isang partikular, at simpleng paraan na hindi na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Umusad ang pila. Sumunod ako rito. Sa kabilang banda ng security, nakita ko ang Piotrowski bookstore malapit sa gate, at nakatayo ako roon ng 6 na minuto, tinitingnan ang mga paperback sa table ng mga bagong libro. Wala akong binili. Wala akong balak bumili ng kwentong isinulat ng ibang tao. Mayroon akong consulting document sa aking laptop na gusto kong tapusin bago kami lumapag. At isang pangalawang dokumento, isang balangkas para sa unang 90 araw kasama ang Kazan team na 2 beses ko nang sinimulan at inabandona, at handa na akong magsimula uli ng tama. Nakahanap akong upuan sa malapit sa bintana. Medyo madilim pa ang tarmac. Ang ground crew na naka-orange na vest ay gumagalaw-galaw sa paligid ng isang eroplano na inihahanda para sa mas maagang pag-alis. Isang cart ang duman na may nakasalansang luggage container. Isang lalaking naka-reflective vest ang nakatayo sa pakpak at may tinitignan sa itaas. Nagdesisyon na ayos lang ito at naglakad palayo. Nagbuzz ang telepono ko. Demid, ingat sa biyahe. Tiningnan ko iyon sandali. 9 na taong pagkakaibigan. 37 makasamang kainan na matutukoy ko sa pangalan. Isang sofa. 2 propsyonal na krisis sa side niya, at 3 sa akin. At ito ang kabuuan. 3 salitang kusi. 23 umaga. Nahigit pa sa sapat. Nag-type ako pabalik. Palagi kong sinasalo ang lugi para hindi nila maranasan. Tapos na akong palaging lugi. Lumipad ang 3 segundo. Lumipad ka.
Ipinatong ko ang telepono nang nakataob sa upuan sa tabi ko at binuksan ang laptop ko. Ang consulting document ay may and part na pahina at nasa sembilan na pahina ako na tungkol sa integration timelines ang bahagi kung saan nandun ang tunay na trabaho. Ang bahaging nangangailangan ng hindi lang pag-alam sa mga numero, kundi pag-intindi kung ano ang gustong sabihin ng mga numero tungkol sa organisasyon sa likod ng mga ito. Naging financial analyst ako sa loob ng 8 taon, na ibig sabihin ay gumugol ako ang 8 taon sa pag-aaral, na ang manumero ay hindi kailanman talaga tungkol sa numero. Tungkol ito sa mga desisyong naglabas sa kanila at sa mga taong gumawa ng desisyong iyon at kung ano ang kinatakutan ng mga taong iyon nang gawin nila ito. Binasa ko ang isinulat ko sa pahina 9. Nagtanggal ako ang isang talata na walang silbi at nagsulat ako ang mas maganda. Lumipat ako sa pahina 10. Pagsapit ng 7,21, sumaglit ang isip ko sa Fernyaya Pishma, hindi partikular sa bahay, hindi sa mesa sa kusina, o sa ilaw ngang balkonahe na nakabukas nang umalis ako, kundi sa pangkalahatang katotohanan nito, kung paano mo naisip ang isang lugar na kabisado mo dati. Naisip ko, ano kaya ang nangyayari doon ngayon? Naisip ko, 7:21 na ngayon. Kaya marahil ay nasa kusina si Inessa, at marahil ay gising na si Vsevolod mula alas 6, at si Zlata ay marahil tulog pa, dahil si Zlata ay palaging natutulog hanggat kailangan na niyang gumising para sa sitwasyon. Pinigilan ko ang iniisip na iyon sandali. Sinuri ko ito gaya ng pagsusuri ko sa lahat ng bagay na hindi ko sigurado hinahanap kung ano talaga ang bumuborito sa ilalim. At ang nahanap ko ay ito, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bahay na iyon ngayon. Hindi ko alam kung nagawa na ang tawag sa bangko, o kung sumagot si Bogatiref, o kung naging maganda ang usapan sa restrukturisasyon na posibleng mangyari kapag tama ang approach mo. Hindi ko alam kung nagpopos pa rin si Zlata tungkol sa mga bangko sa Fekontakte o kung nag-move on na siya sa iba niyang pagkadismaya. Nalaman kong ayos lang sa akin na hindi ko alam. Bago ito o hindi bago, unti-unti itong nabuo sa lubgang 92 araw. Naipon na parang naipon na interes. Tahimik at walang pasabi, hanggang sa i-check mo ang balance mo isang umaga at iba na ito kaysa dati. May magkatahimikan na void kung saan ka nahuhulog. May magkatahimikang espasyo lang espasyo para magbuo ng isang bagay na hindi kailangang magbayad sa pabigat ng ibang tao. Pinupunan ko ang espasyo na iba na sarili kong substance sa loop na 11 taon. Bumalik ako sa pahina 10. Unti-unting napuno ang gate kung paano napupuno ang mag-gate. Mapamilya muna, pagkatapos ay ma-business traveler na tumpak ang oras ng pag-dating. Pagtapos ay ang mga taong nasa maling gate at na-realize ito nang may sapat na oras para mag-adjust. Isang bata sa kabilang hilera ang kumakain ng muffin ng may buong atensyon na ibinibigay ng mga bata sa pagkain na nangangailangan ng kanyang buong propsyonal na pansin. Isang lalaking naka-gray na suit ang may kausap sa telepono, mababa at maingat ang boses niya, ang boses ng isang taong naghahatid ng impormasyon na hindi magugustuhan ng nasa kabilang linya. Nagtawag sila ng boarding pagsapit ng 7:49. Isinara ko ang laptop ko. Nakatayo ako sa linya bitbit ang carry-on ko at wala akong particular na iniisip, hindi ang Kazan, hindi ang Yekaterinburg, hindi ang consulting document, o ang Balangkas, o ang bahay sa Turgoyak na maguhos ng pamilya mula sa Chelyabinsk ngayong bagong taon. Habang inaayos ko ang bagong kusina ko sa lungsod na 2 beses ko palang napupuntahan pero hindi pa tinitirhan. Naisip ko ang kape ng Ethiopia at kung kasing sarap kaya ang kape sa kanto malapit sa bagong apartment ko na nahanap ni Demit sa Yandex. Maps at ini-text sa akin ng walang komento. Ipinakita ko ang aking boarding pass. Naglakad ako papasok sa Yetway. Amoy recycled air at amoy mahinang industrial
na ini ng aircraft systems ang jetway na ginagawa ang palaging ginagawa ng mga aircraft systems patuloy at maasahang gumagana at hindi kinakailangang may mag-isip tungkol sa kanila. Palagi kong nakikita ang kalidad na ito sa mga makina na tahimik na kahanga-hanga. Nahanap ko ang upuan ko window seat na pinili ko hindi dahil sentimental ako, kundi dahil mas nakakapagtrabaho ako ng mas maayos kapag nasa kaliwa na screen ko ang natural na liwanag. Inilagay ko ang laptop bag ko sa ilalim ng upuan sa harapan ko at ang carry-on ko sa overhead cabin. At umupo ako at tumingin sa labas, sa tarmac, kung saan tinatapos ng ground crew ang huli nilang gawain nang may nakatutok na husay ng mga taong palaging. Gumagawa ng tama araw-araw at kumukuha ng profesional na kasiyahan sa paggawa nito ng mabuti. Sumara ang mga pinto. Umatras ang eroplano. Dumaan ang Yekaterinburg sa labas ngang bintana at pagkatapos ay nawala na. Napalitan ang taxiway at pagkatapos ay runway. At pagkatapos ay ang partikular na suspension ng sandali bago ang isang eroplano ay sumulong ng mabilis. Hindi ko idinikit ang mukha ko sa salamin. Hindi ako nahanap ng anuman sa malayo. Ano pa ba ang makikita na hindi ko pa nakikita? Umakyat kami. Mabilis na dumating ang maulap makapal na maulap na langit ng Nobyembre. Ang uri na sumasara sa likuran mo parang kurtina at nawala ang Yekaterinburg wala pang isang minuto. Sa ibaba ko, nandun ang iset at ang kabundukan ng Ural, at isang bahay sa Verkhnaya Pishma, at isang coffee shop sa Radishev, at isang ibon sa ibabaw ng harang na malamang na nandun pa rin. Nakatayo sa mismong kawalan ng galaw ng isang nilalang na nagdesisyon kung saan siya pupunta at buong-buong nandun na. Binuksan ko ang laptop ko. Nasa screen pa rin ang pahina 10. Kumikislap ang kursor sa dulo ng huling pangungusap na isinulat ko, naghihintay ng may pasensya ng isang bagay na walang pakialam kung gaano man katagal ang abutin. Nagsimula akong mag-type. Gumugol akong ng plus taon bilang safety net ng ibang tao. Ayon sa nangyari, ang safety net na matagal ng hinatak ng mahigpit ay nagiging isang hawla. Pinutol ko ang tali sa itaas ng Ural sa taas na 10,000 metro. Sa kalagitnaan ng pangungusap tungkol sa integration timelines nang walang anumang seremonya at hindi nakatingin sa ibaba. Sa ibaba ko, sa gitna ng mga ulap, ang lahat ng iniwan ko ay mukhang eksakto kung ano ito isang bagay na binayaran ko na. Kung naging ikaw ang taong palaging tahimik na nag-ayos ng lahat, pumupuno sa mga kulang, sumasalong ang gagastos, at pinagsasabihan ang sarili na ito, ang ibig sabihin, kay pagmamahal, ang kwentong ito ay para sa iyo. Hindi dahil dapat kang tumigil sa pagmamalasakit, kundi dahil may pagkakaiba sa pagitan ng kusang loob na pagbibigay at ng palaging inasahan hanggang sa wala naman lang nagtanong kung ayos ka lang. Hindi tumigil si Aglaya sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Tumigil lang siya sa pagsuporta. Sa partikular, na bersyon nila ang mataong hindi, kailanman natutong tumayo sa sarili nila kapag wala siya. Hindi iyon kalupitan. Iyon ay kalinawan. At ang kalinawan, kapag sa wakas ay nakamit mo na, ay hindi parang galit. Ito ay pakiramdam ng pagbababang isang napakabigat na bagay pagkatapos mo itong pasanin ng napakatagal na nakalimutan mo na kung gaano nakapagod ang iyong makamay. Kaya tanungin ng tapat ang iyong sarili. Sino sa buhay mo ang hindi na nagtatanong kung kumusta ka dahil palagi na lang nilang ipinagpapalagay na ayos ka lang? At ano kaya ang magbabago kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mangailangan ding may makuha pabalik? Sabihin ninyo sa akin sa mga comment. Gusto ko kayong marinig.